mga kapwa Pasigueño. Nandito po tayo ngayon sa Emerald Valley Homes sa may Marcos Highway, Barangay de la Paz. At nandito po ngayon ang Omlan na Elizabeth. Ayan, nandito na po si Congressman Roman Romulo, kasama po si Kapitan Akaw, Barangay Chairman ng Barangay de la Paz at ang mga Barangay Council. Nasa online sila. Ang nagpayong, hindi na rin yun. Wala na rin yun. Oo, pero ang sinasabi namin sa kami mo, kaya na nawala yan. Kasi sa dami na ng drainage na nagawa doon. Yung point na lang yun. Parang grabe. Pero tingnan mo, online naman sila. Online sila. DBS. Oo. Pero gusto ko talaga yun eh. Gusto ko talaga yung gawin yung sa ano, yung sa F. Mariano na yun. Pero akala ko, in fairness akala ko makikitulungan yun. Yung karangalan. Hindi ko alam ito, pati Emerald, pati Emerald. Kaya pinupush ko dati yun. Sa nga lang. Sa oras. Kasi ito, no chance na papunta ron eh. Kasi ang plebe ng kalsada ito papunta ron. Napag-usapan rin to eh. Napag-usapan rin na matagal to eh. Push ko na to eh. Hindi talaga ano rin eh. Kasi kung dito, sa MR Pasay, both sides, open kanal to. Pero ang problema, nagtayo kasi tayo sa gitna. Oo, ngayon, ang ginawa dito sa side na to, naging all-word, sa kabila, may iwang open. Kung open lang din sana ito, dati hindi ka problema ito eh. Ginawa niya ganun. Oh, pero dahil sa ano yun eh, LRT. Yes, Kasi nga open, tagal na pag-usapan. Ginawa niya yung all-word. pero siguro ang pinaka-masabi. Baliktad. Paano mauna ako? Wala pa sila. Mauna na ako sa graduation. Ingat po. Sana this year makakuha. Ingat po ha. God bless po. Sige po. Ingat po ha. May nagpipickle ball na ba doon? May nagpipickle ball na doon? Hindi pa. Wala pa. Lalayo na oh. Oh. Ang stop, wala pa. Tayo pa lang kanina. Dati mga paparazzi. Ayan, nandito na rin po ang ating Vice Mayor, Dudut Jurista. Ayan, sinalubong po ng HOA Association dito po sa Emerald Valley. Ayan, ang pinaka-concern po dito ng mga asosasyon ay ang mabilis na pagbaha sa kanilang lugar dahil walang maayos na drainage system. Morning. Morning po.
Yung umaga po, oo. Tignan natin yung pero kamaya ko lang si Mami. Morning po. Morning. Yes, sir. Morning. 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 Okay, guys, ready po. 1, 2, 3. Ready na ba po? 1, 2, 3. 1, Salamat! 2, 3. Hindi na pinakawalan eh. Ay, hindi namin yung point. Ayan, sa puntang ito naman, pupuntahan ni Vice Mayor Dudut Jaworski ang kanilang cover court at inire-request nila na sana mapaayos ang kanilang flooring na masyado nang madulas sa mga manlalaro. At ang gutter nila na kapag umulan talaga namang sira-sira na at ang kawalan po ng ilaw sa loob ng kanilang basketball court. Sira na yung gutter. Sige lang po. Yung ano, yung gutter. Marami na tulong. Ano ko sabi ko, dalawang level. Paano ko kaya po? Kung di na ako nila kaya pa. Itong gitna kung may tumutulong, wala naman. Sa gilid lang. Paano ko sa... Masilip mo muna dito kayo dyan. Schedule mo na kung kaya ko dun doon natin. Pati yung mga... gilid niyo. Saka guys, yung traffic sana para yung corruption lalo naman nila. Dapat Sa building. Kung di na papasilip natin kung kaya ng mais natin. Sa multi-purpose din. Tapos pwede na rin pa-check. Personal ano. May personal. Madulas yung administrator kasi bigyan sa kanila ng phone. Pag nagka-basketball, Papalit doon natin. Salamat po. Paano makakatulong kung barangay? Ginagawa naman nun namin yun. Kung meron pa kayong portion hindi na kasi ano yun lang. Kasi ganun lang naman yun. Pagka nakakuha ni Mary, in-endorse po sa council. Pero sa pasok na ulit sa pagpapayo. Parang po sa yung expenses.
Sabi ko, pa-check mo nga yung mga existing mga ilaw natin. Pero yun, kailangan medyo matagal yun kasi kailangan i-practice mo. For the meantime, by sabi ko nga, malabo na yung similar. So, mapalitan mo natin. Ang similar ko na para malabo na yun. Hindi na naganap din yun. Yung solar, kung yung solar, kung palitan mo. Dati nun, may solar na sinabi sa atin. Check namin sa kung pwede yung solar natin. Basta silip po natin. Tao namin yan. Kada bago mag-open kami, kailan mo yun? Yung ano po yung ilaw 2023 pa po yun eh. Yung ilaw namin, hindi ba naalala yung 2023 pa yun. May kopya ho kayo. May kopya ho ko na. Kuha na lang ho kami kopya. Para may follow po na. Saan kayo ba? Ulan. Pero pagkaka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 pagkak
Usually ho yan, pagka ganyan, sa dami nagre-request, nakatilaw yan. Ginagawa ko ni Mayor, pinapasok niya. Order. May kopya na rin ang engineering yan. Nagbigay kami. Pero itong painting ng court ninyo, bago na, hindi man, mas bago. Sa amin din. Kung mga Yan ang kailangan. puro sira-sira. 1984 pa yan. Hindi pa na. Kailangan ma-program. Kaya mo yung gasol. Bakod na. Pagka nagmumula, napupunta sa mga bahay. Itutulog. Kasi pag sila ng doktor nito, palagi pumupunta sa kanila yung mula sa mga kapitbahay. Dudutong ganyan ng lalo na pag nagba-volleyball sila, basketball, yan, mga bola, paikot. Ganun din. Ang importante yung drainage sa baba. Kasi pag-aaral lang tayo, hindi rin na-maintain, nasisira ang upo. Opo. Pag umulan po yan, super sa lakas ang tubig hanggang dito pag nagbabasketball kawawa mga papapak. Paikot po yan, pareho po lang. Ganun ho talaga pag open, pag hinagin, wala ko tayong magagawa. At parang manipis ang inilagay po doon, kaya madali masira. Ang lulubis lang po. Sira na yun kasi wala nang dito. Take some time po, pero we're moving on that direction. Kasi for the first time, usually na pari, ngayon lang po tayo nagkaroon ng master plan. And it took a long time, medyo taon din. Kasi lahat ng sinilip yung buong Pasig. Pero yun ang ginagawa ko kasi every year naglalaki tayo para sa baha ng pondo. Pero yung naglalaan sa pondo, hindi, kung sino unang mag-request, kahit di siya masyadong binaba, yun ang nauna. So sabi ko ngayon, sana ang maging policy naman natin, kung sino yung pinag-epektado, doon tayo maglagay. Kasi yung sa platform na drainage master plan na ginawa, we need 10 billion pesos para maayos natin lahat yung drainage ng buong Pasig. Medyo malaki ho eh, 10 billion. So hindi ko natin kaya isang taon lang, but nga, may program po namin for the next 5-7 years siguro, baka pwede maayos natin na without na-sacrificing naman. Ayan, ipinaliwanag ni Vice Mayor Dodot Jaworski sa mga HOA Association na kailangang sumunod pa rin sa tamang proseso sa mga request na hinihiling nila. Unang-una yung kanilang mga basketball court talagang kailangan na rin daw ma-repair dahil tumutulog po yung mga lulod. Tapos yung kanilang flooring, medyo kita nyo naman kasing ganda lang natin. Request sila ng repainting. Aside from that, yung multipurpose din nila also needs improvement. May portions po tayo na hindi pantay yung mga kalsada, hindi daw natapos nung unang
gumawa. No? So, pwede rin natin aside from that. Then, pinakamalaking concern nila dito yung baha. Kasi isa sa mga lugar na naiipon ko yung tubig dito. Dahil apparently, nung nagtayo yung kabilang village, sa mga luma ito nagsarado yung kanilang labasan. So, usap nga kami ni Kapitan at sabi niya na ang labasan daw ng tubig dito napakaliit, dumadaan pa daw sa ilalim ng kanyang warehouse. Apparently, we have to upgrade yung ating drainage dito. And although gumagawa daw yung DPWH dito, natigil daw dahil nga sa issue ng flood control. So pagkagawa ng paraan po ang city, pero dapat tugma dun sa aming drainage and flood control master plan para hindi naman masayang ang pondo ng ating gobyerno. Kasi dati, papasok po ang DPWH, gagawa ng plano, hindi po nagko-coordinate sa city. So nagpasa po tayo ng isang ordinansa na kailangan mandatory po yung coordination nila with our engineering. Kailangan sila mag-secure ng mga permit dahil kung hindi naman po magtutugma yung gagawin nila dun sa plano ng city, masasayang lang yung pera ng taong bayan. So hopefully, kung mabigyan lang kami ng konting panahon pa, ma-upgrade na natin yung ating drainage at maayos na yung once and for all yung baha dito sa lugar. Alright? Thank you. Maraming salamat po, Vice. Good morning. Hanggang dito na lang po muna ang ating vlogs. Maraming salamat po sa panonood at para po sa bago pala sa ating channel. Welcome po ang lahat and please like and share, comment down below and please subscribe para lagi po kayong updated sa kaganapan sa lungsod ng Pasig. Ingat po ang lahat. Bye!